ng Pilipinas. Oras sa Bishop Timbang, alas 4:10. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Isang mainit na hapon pa rin. Sa lugar niyo po ba umuulan ng basa? Yung iba lakay ulambon. Ulambon. Dito po sa amin sa Pasay, mainit. So hot. Magandang hapon na Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Pecho Corpuz. At narito ang headlines ng ating mabalita ngayong araw ng Huwebes. Uy, simbang St. Jude. Swell day, lakay. At it's swell day. Sa ating mga headlines, sa proklamasyon ng mga nanalong senador at mga nominees ng party list, ihahayag na sa darating na Sabado ayon sa COMELEC. 2025 midterm elections, pinakamataas ang voter turnout na itala sa 81.6% ayon sa COMELEC. Philippine National Police na nakapagtala ng 49 na karahasan sa eleksyon. 20 ang namatay, 31 ang sugatan. Bentahan ng benteng bigas sa Kadiwa Centers dinagsa ng mga mamimili. Saan ba yan? Puntahan nga natin. Uy, good news sa mga empleyado ng gobyerno, mga misis. Baka naman. Aba, may mid-year bonus na ayon sa DBM. Sana all. Livestream press con ng DOE naudlot dahil sa brownout. Isinisi sa power overload ng media equipment. Samantala, bansang Germany handang sumaklolo sa Pilipinas sa tensyon sa West Philippine Sea. Dumadami ating kakampi, ha? Pumasok sa Defense Cooperation Agreement. Kumalat na balitang inalis na ang K-12 program. Fake news. Ayon yan sa Department of Education. 2 pulis na tinamaan ng kidlat at namatay. Sila ay namatay habang naka-duty sa Oriental, Mindoro. Sunog sa residential area sa Caloocan, 2 ang patay at 5 naman ang sugatan. 30 pugante sa mga matitinding krimen. Naaresto naman ang matohan ng PNP-CIDG. San Juanico Bridge sasailalim sa rehabilitasyon. 3 tons load limit ipinatupad. Nakita mo na ba yan? Dumaan ka na ba doon? May picture na ako dyan. Gusto kong mapunta niyan ko ng Mayor Ador Andrada. Sasamahan kita lakay. Tatalon tayo doon. Wag! Ba't mataas ba? Mataas ba? At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tiniyak sa DZRH ni COMELEC spokesperson Attorney Rexa Laujanco. Nasa Sabado, May 17 ay nakatakda na iproklama ang 12 nanalong senador. Ayon kay Attorney Laujanco, 16 na lang sa kabuang 175 Certificate of Canvass ang natitira at inaasang matatapos na bilangin ngayong araw. At muling nilino ng COMELEC na walang nakitang sapat na dahilan ang COMELEC para magsagawa ng early proclamation. At kasama rin ipoproclaim ang mga nanalong mga party list candidates. Narito si Attorney Laujanco. Nakatitiyak po tayo na sa Sabado na po ang proclamation. Sabado na. Na lamang po Attorney? po nating natitira ng mga certificates of canvass. At ngayon po gagawin ang pagka-canvass na yan. Sa 16 po, 3 na lamang po ang hinihintay namin
na makarating at matransmit dito sa National Board. Yan po ay mula sa Russia, sa Poland at doon po sa Iran. At base po sa report ng ating DFA personnel na nagsilbi ng boards of canvassers sa mga bansang yan sa overseas voting, sila po ay makapagtatransmit na ngayon ding hapon ng resulta. So makukumpleto po natin, makakanvas natin ng 16 at sure na po tayo sa Sabado po ang proklamasyon ng 12 senador. Yung kaya pro-proclaim hindi na nagbago, yun na kaya? O parang lakay no. Aha. Samantala, umabot sa 81.65% ang voter turnout para sa nagdaang midterm election. Sa panayam ng DZRH, kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laujanco, sa initial estimates, ito na ang pinakamataas na bilang ng voter turnout ng midterm election sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayon pa kay Laujanco, may tuturing na pangalawa ito sa pinakamataas na voter turnout sa lahat ng nagdaang halalan sa ating bansa. Narito ang pahayag ni Laujanco. Sa 2022 elections na isang presidential elections, dati po ay naka 84% voter turnout tayo. Tignan nyo po kung gaano kalapit. Halos magkahalintulad po ng bilang ng botante, 55 million din po noong 2022. So kung sakali po ito, bukod sa panagiging pinakamataas na voter turnout ever sa midterm elections, ay ikalawang pinakamataas na voter turnout sa lahat ng halalang naganap sa Pilipinas. Pinagpapaliwanag naman ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting, PPCRV ang COMELEC, tungkol sa mislabeled na ballots sa cast sa ilang mga presinto sa Zamboanga at Dumaguete. Ayon sa PPCRV na obserbahan ng kanilang mga coordinators, ang mislabeling sa mismong website ng COMELEC sa araw ng eleksyon noong Lunes. Halimbawa na lamang ay isang presinto sa Dumaguete na may 930 registered voters. 814 ang nakaboto. Ngunit lumalabas sa votes cast ay 956. Aba, nadagdagan. Sumobra pa sa registered voters. Bagaman naayos at naitama na ang mislabeled ballots cast, nais pa rin ng PPCRB na malaman kung ano ang mga initial na datos na inilagay sa website ng COMELEC. Samantala, pinayuhan ng COMELEC si Pastor Apollo Kibuloy na magharap ng election protest. Ipinaabot ng poll body ang mensahe bilang tugon sa panawagan ni Kibuloy na magsagawa ng manual recount. Sinabi ni COMELEC spokesman Attorney Rex Laujanco na masasagot lamang ang reklamo ng kontrobersyal na pastor kapag siya ay nagharap ng formal na protesta. Ayon sa abogado ni Kibuloy, dapat magkaroon ng manual recount sa senatorial race dahil umano sa mga insidente ng overvoting at iba pang problema. Si Kibuloy ay kabilang sa mga natalo sa pagkasenador sa katatapos na eleksyon noong Lunes. Mahabol ba si Pastor? Awan, lakay ito. Malayong-malayo yata. Yan. Samantala, hahabulin naman ng BIR ang mga kandidato at party list groups na magtatanggang takasan ang kanilang tax obligation. Sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na obligado ang lahat ng mga kumandidato na magrehistro sa BIR at magsumiti ng invoice at magbayad ng buwis para sa kanilang excess campaign funds. Nako, Commissioner, baka walang umamin ko yan. Baka sabihin na kulang. Ayon pa kay Lumagi, tulad sa COMELEC, obligado ang mga kandidato na ideklara sa BIR ang kanilang mga ginastos at tinanggap na contribution, kahit ito ay in kind or in cash. At nagbabala ang BIR na bukod sa kasong tax evasion, maring gamitin ito na batayan para ma-disqualify ang mananalong kandidato at party list na hindi tutugon sa nabanggit na obligasyon. Sinabi pa ni Lumagi na re-reviewin ng BIR ang SOSE, Statement of Contribution and Expenditures, na isusumite ng mga kandidato sa COMELEC.
Samantala, umabot na sa higit 11 tonelada ng mga campaign materials ang nabaklas ng MMDA at COMELEC 2 araw makalipas ang eleksyon. Ayon sa MMDA Metro Parkway Clearing Group, pinakamarami rito ay mula sa Maynila. Plano namang i-donate ang mga binaklas sa campaign materials sa tahanan na walang hagdanan sa mga piitan at sa Eco Waste Coalition. Bukod pa ito sa Marikina Materials Recovery Facility kung saan plano namang i-recycle ang mga ito bilang bag, sako, eco bricks at mga armrest para sa mga upuan sa public schools. Maganda yung ginagawang bag eh. Ayan, artistic yung pagkagawa. Mayat me. Samantala, dinagsa naman ng mga consumers ang bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas ngayong araw sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Maagang pinuntahan ng mga young ones, mga senior citizens ang kadiwa ng Pangulo Marcos sa Kamuning Market dyan sa Quezon City at ano yan lang ay? Clap your hands everybody. Sa pool? Fruit fly. Nasa pool mo? Maagang pinuntahan ng mga senior citizens ang iba't ibang palengke at sila ay natuwa. Ayan. Natuwa sila, Apo Presidente, dahil sa murang presyo ng bigas. At yung sobra ay ipinambili pa ng ulam. O, saan pa? Ha? Sinimulan na rin ang benta ng 20 pesos na bigas sa Bureau of Plant Industry sa San Andres, Manila ngayong umaga. Kung saan 70 sacks ng bigas ang naibenta. Samantala, ikalawang round naman ang benta ng bigas sa Mandaluyong Public Market. At dinagsa rin ang bentahan ng bigas, murang bigas sa Navota City Hall at Agora Market. Priority sa lahat ng kadiwa ng Pangulo ang mga benepisaryo ng 4Ps, mga senior citizens, persons with disabilities at mga solo parents. Pero nililimatan lamang sa mga mamimili na hanggang 5 hanggang 10 kilong bigas lamang ang pwedeng ibenta sa bawat consumer kada linggo. Samantala, umabot na sa 32 kadiwa centers ang bukas na sa ilang bahagi ng bansa para magbenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Sa panayam ng 2x2 kay National Food Authority Admin Larry Lacson, sinabi nito na tuloy-tuloy ang pagbebenta ng 20 pesos na kilo ng bigas hanggang December 2025. Tiniyak rin ni Lacson na sapat ang stocks ng bigas at maaaring lumampas pa ng 2025 depende sa performance ng paglabas ng supply bago ang anihan. Narito ang pahayag ni Lacson. Yung pong stocks na hawak-hawak namin at sa kasalukuyang labas nito, kayang-kaya po yan hanggang December 2025. I think ang estimation ko pa nga dyan, baka lumampas pa na po, kanya nasabi kong lampas pa. Depende po yan sa performance ng labas ng stocks ngayon hanggang bago mag-anihan ng tag-ulan. Maliban sa National Capital Region at probinsya ng Cebu, kabilang sa mga lugar na mayroon ng 20 pesos kada kilo na bigas ay ang ilang mga lugar sa Region 3 at Region 4. Samantala, handang-handa na ang National Food Authority Western Visayas na magbenta rin ng 20 piso kada kilo ng bigas sa ilalim ng BBM Rice Program. Ayon naman kay NFA Manager Hasmin Lintag sa Region 6, sapat ang kanilang stock na 116,000 na sako ng bigas at may 1.5 million bags ang palay pa ang nakaabang para gilingin. Paliwanag ni Lintag, kasalukuyan hinintay pa ang pinal na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan. Pero hinimok ng NFA ang mga residente na makipag-ugnayan sa kanilang LGUs at bisitahin ang mga kadiwa ng Pangulo outlets upang malaman kung kailan maipapatupad ang programa sa kanilang lugar.
Sana lahat na lang ay sa mga Kadiwa centers. Oo, lakay. Sana araw-araw, Mr. President. Padala-2 kilo man lang tayo, lakay. At wag lang Metro Manila, Region 6. Correct. Kami dun sa Ilocos, kumakain din ng kanin. Ayan, nagbibigas din. Pati sa Visayas, kumakain din ng kanin, hindi lamang mais. Ayan, oo, tsaka saba, di ba? Ayan, saba. Sa iba pang magandang balita, makatatanggap na simula ngayong araw ang mga kwalipikadong empleyado ng gobyerno ng kanilang mid-year bonus. Ayon sa Department of Budget and Management, ang mid-year bonus ay katumbas ng 1 buwang basic pay ng kawani ng gobyerno na nakapagsilbi ng hindi bababa sa 4 na buwan simula Hulyo 1 noong nakaraang taon hanggang ngayong Mayo 15 at patuloy na nagtatrabaho sa gobyerno. Kabilang na ang mga regular, kaswal, kontraktual na empleyado, maging ang mga appointive, elective positions, full-time o part-time sa mga sangay ng executive, legislative, judicial branches, constitutional commissions, iba pang constitutional offices, state universities and colleges, at government-owned or controlled corporations na sakop ng compensation and position classification system, pati na rin ang mga local government units. Kasama rin ang mga military at uniformed personnel tulad ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Public Safety College, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, Philippine Coast Guard at National Mapping and Resource Information Authority. Babalikan natin na lang pang detalye ng ating mga balita. Naku, malungkot. Isang Pinoy mountaineer po, mahabigan, na nagtangkang akyatin ang peak, tuktok ng Mount Everest. Naku, namatay. Ito, lalaki kaya o babae? Ha? Samantala, Mexican beauty blogger pinagbabaril habang naka-live stream. Patay. Lungkot naman yan. Ha? Pero ang good news, mga misis, sa mga may mister na nagtatrabaho sa gobyerno. Abay, sabi ni DBM Secretary Pangandaman, Secretary Amena, yung mid-year bonus ng mga government employees, nakahanda na. Wow, magkano kaya yan? Katumbas ng 1 buwan, lakay. Na sweldo. Ganun ba? Ayan. Buti pa sila. Sana all. Samantala, live stream press con ng Department of Energy. Nag-brown out, naputo lang kuryente habang nagsasalita ang Secretary ng Department of Energy. Siguro ipinaramdam lang kay Secretary Lutilla yan. How it feels like. Oo, kasi hindi naramdaman ang ginagawang programa. Ayan, para magkaroon ng kuryente. Ayan, sa buong bansa at hindi putol-putol ang serbisyo. At siyempre kasama na ang oil price increase. Samantala, good news ito, mahabigan, ha? Germany, ayan, handang sumaklolo sa Pilipinas sa tensyon sa West Philippine Sea. Pumasok sila sa Defense Cooperation Agreement. Wow. Kumusta ka lang mga armas ng Germany? Ayan. At magdadaling kayo ng mga German Shepherd. Ay. Ang detalye po na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cecily, Mr. Michael is my guy. Ating Aloha Francisco, ganap ng alas 4:28. Time. Oras sa Miss Thea. Alas 4:35 ng hapon. At bago ang detalye ng ating mga balita, abay tingnan natin. Para po sa mga nagpadikit ng DZRH stickers, dito sa ating tag-init sticker lakas promo. Ayan, makinig po kayo, ha, yung mga nagpadikit at kayo ay tatawagan at mag-draw tayo ng ating winner. At siyempre kapag sinagot at tama ang inyong sagot sa aming tanong,
mananalo kayo ng limpak-limpak na 1,000. Wow! Eto na, ayan, meron na ba? Ayan, paikutin ng ruleta. Paikutin ng ruleta. Idayan na. Wala, hindi na uso ang dayan. Wala na lakay. Pindut-pindutin na. Ayan. Eto na, aba, bilis naman, ha? Ayan. Abay, ito ay taga San Jose Rodriguez Rizal. Nasa ating linya si Eden Angeles. Ayan. Ano si Eden? Babae, lalaki? Ayan. Babae. Babae, ayan. Eden, magandang hapon. Eden. Hello po. Okay, tama ako. Ayun. Eden, magandang hapon po. Ayan, kumusta po kayo? Opo. Ako, okay lang po. Ayan, ano pong sasakyan nyo ang dinikatan na sticker, yung bang Rolls Royce? Ba? Anong sasakyan nyo yung dinikatan na sticker? Rolls Royce ba? Kasi po, nagtitinda po ako ng kakanin. Kasi po, Oo, anong dinikitan yung basket? Kariton. yung bike ko po. Yung bike ka ba? Ang galing-galing Nilala man ko. nagbabike si ate. Anong paninda nyo ate? Kakanin po. Oy, sarap naman yan. May nilupak po ba kayo? Nilupak, patupat, Oy. bibingka, ayan, oo. Ayan, sarap naman yan. Okay ate, ayan, para hindi na tumagal pa, ayan, ang tanong namin ate Eden Angeles, ayan, ano ang pinakamasarap mong kakanin na ibinebenta at mabenta sa mga mamimili? Kalamay po. Kalamay, Sarap. Masarap ba yan ate yung kalamay mo? Masarap po to. Taga San Jose po kami, Montalban, Rizal. Maniwala ako sa iyo. Hanggang hindi natin natitikman lakay, no? Hindi. Baka matabang. Congratulations, Eddie Angeles. Ayan, congrats po. Nanalo kayo ng 1,000 at huwag niyo ibaba ang inyong cellphone, ha? Anong gagawin mo sa 1,000 ate? Pampunan po. Ba, akala ko pambili ng e-trike. Ay, oo nga. Upgrade. Congratulations sa ate Eden Angeles mula sa Rodriguez Rizal. Congratulations po. Ingat po. Ayan. Sana mabenta lahat yung mga binebenta yung kakanin. At balikan natin ang detalye ng ating mga balita. Ayan, ready naman si Sherwin. Sino ba yung mountain climber na Pinoy? Ha? Na umakyat sa Mount Everest. Ayan, tinangkang agkatin yung pinaka-peak. Ha? Yung tuktok. Ayan. Kaya lang hindi na po inabot yata doon sa peak dahil siya po ay sinawing palad, na kalungkot naman. Alamin natin ang report mula kay Aris number 6. Si Init Dikit sa Tag-Init, Sherwin Alfaro. Ayan. Sherwin, ayan, bakit mainit ba dun sa Mount Everest? Ba't nagkalapnos-lapnos yung kuwan, ha? Yung Baka yung laki yung frost, diba? Oo, yung sobrang lamig, ha? Sherwin Alfaro, please come in. Sherwin. Lakay, malungkot na araw para sa mga Pilipino na enthusiast na umakyat sa mga kabundukan, lalo't matapos tumambad itong balita na inuulit ngayon ang pahayagan na Himalayan Times sa Nepal ang pagkasawi ng isang seasoned Filipino mountaineer sa kampo ng Mount Everest. Ito'y bago pa mapanik ng Filipino mountaineer ang peligrosong tuktok ng mundo na itong kinilalang si Engineer Philip P.J. Santiago II. Engineer. Lakay, si Engineer Philip P.J. Santiago II. Ang peak ng Mount Everest habang ginagawa itong Snowy Everest Expedition 2025. Ayon kay Podraj Bandari, ang managing director ng Snowy Horizon Trek, na siya nga nangangasiwa ng naturang expedition para sa taong ito, hindi na nakayanan pa ni Santiago ang tindi ng hirap sa paghinga sa napakataas sa altitude na nasa 8,000 metro ang taas. Nakaakyat sa Camp 4 ng Mount Everest ang grupo ni Santiago, subalit habang naghahanda ang mga ito kagabi para sa pag-akyat sa summit, dito umano binawian ng buhay si Santiago. Hindi pa malinaw kung ano ang natural o kung anong tunay na naging sanhi ng kamatayan ng Filipino mountaineer. Si Santiago ay bahagi ng Mountaineering Association of Krishna Nagar, na isang bahagi din ng Snowy Everest Expedition 2025. At siya ang kinatawan ng Team Momentum ng Pilipinas
the Philippine Everest Expedition 2024-2025, kung saan ay kasama niya itong si Santiago sa Nepal, itong si Carl Miguel Santiago na siyang tumatayo naman na camp base manager na nandun sa Camp 1 at siyang unang nakatanggap ng naturang masamang balita sa sinapit ng Filipino mountaineer na nasa itaas ngayon ng Camp 4 ng Mount Everest. Ginagawa ang effort lakay ngayong mga pagkakataong ito na maplano ang pagbababa sa labi ng Filipino mountaineer na kauna-unahang foreign national na binawian ng buhay sa 2025 Everest Expedition season lakay. So yun ang pinaka nakakalungkot na balita na lahat ng mga Filipino mountaineers ngayon lakay nagluluksa. Ito nga sa sinapit ng kababayan natin na isang matinding pangarap lakay ang tinatanong ng marami bakit kinakailangan akyatin yung tuktok na peligroso na Mount Everest. Ito ay isang pagpapatunay ng maaaring kayanin ng tao ang pinakamatitinding hamon ng kalikasan para mapatunay na may kapakanan. Dahil laki itong pag-akyat pala nila sa Mount Everest ay hindi lang dahil sa personal nilang dahilan. Dahil itong grupo ni Engineer Philip T.J. Santiago II ay umakyat sa Mount Everest ngayong taon para ikampanya itong dalawang dahilan o dalawang cause ng kanilang pag-akyat sa kabundukan. Ito yung para mabigyan ng mas malinaw pa na pansin at atensyon ang mga panawagan tungkol sa mga batang nakikipaglaban sa sakit na cancer sa Philippine Children's Hospital. At ganoon din ang kampanya para sa mas malinis na tubig inumin sa Pilipinas na pinakaharap na krisis ng buong bansa. Dahil nga sa marami pa rin Pilipino ang dumaranas at kumakapit mo sa mga tubig na galing sa hindi ligtas na inumin na maaaring maka-apekto sa kanilang kalusugan. So, yun yung dalawang dahilan lakay na gusto nga mabigyan ng katuparan ni Santiago. Bakit naman dun sa Nepal, hindi maririnig yan ng gobyerno? Dapat Menjola na lang. Ayan. No. Nag-rally na sa Menjola, nag-hunger strike na lang. O kasi lakay yung mga gantong mga organisasyon kagaya ng Team Momentum ng Pilipinas ay meron sila mga social causes na gustong ipakita doon sa kanilang challenge na pinakaharap sa pag-akyat sa Mount Everest. Kanya-kanyang kasi yan tawag niyan advocacy o ang tawag niyan paraan para maiparating yung kanilang protesta o panawagan. Pero Sherwin, meron ng mga Pinoy na nakaakyat doon sa peak ng Mount Everest, di ba? Lakay, hindi na bago sa Pilipinas yung Mount Everest dahil una sa mga Pilipino nakaakyat dyan is itong Filipino mountaineer na si Garduse. Kung matatandaan mo, lakay si Garduse na nabigyan ng pagkakataon at pagkarangalan dahil sa pag-akyat nga ng Mount Everest. Itong si Romy Garduse lakay ay isa sa mga pioneer na Pilipino na nakaakyat sa tuktok ng nitong naturang kabundukan ng Mount Everest lakay. At marami rin sumunod sa kanya na mga ilan din sa mga mga kilalang mga mountaineers din lakay na nagpakita ng kanilang lakas ng loob dahil hindi lang physical kundi mental at syempre yung hamon ng kalikasan lakay yung kakaharapin mo pag-akyat mo sa kabundukan ng Mount Everest. Okay nga, Rud. Yan ang Deezer H News, RH6, Sherwin Batal Faro, Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Basta kami ni Raymond Nadadpas at Boy Gonzales. Ayan, yung bundok na lang sa Antipolo akyatin namin. Ayan, bundok ng Susong Dalaga. Ayan. Saan yun lang? Saan banda? Sa Rizal. Ayan. Talaga ba? May ganyan. Basta wag lang sa bundok ng basura, okay na yan. Samantala report mula sa Malacanang. Pangulong BBM pinabibilisan ang mga prioridad na programa ng pamahalaan. I-detalye mo balita, RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Isaiah Lakay, pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga miyembro ng gabinete sa Malacanang. Sa ambush interview sa Palasyo, sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na pinag-usapan nila ang mga kailangang gawin. Pinabibilisan kasi anya ng Pangulo ang mga prioridad na programa para agad nang mapakinabangan ng mga tao. Hindi naman binanggit ni Dizon kung anong partikular na mga proyekto ang pinaaapura ng Presidente. Narito si Secretary Dizon.
Napag-usapan lang yung mga kailangan natin gawin. Kasi kailangan, ang sabi ng Pangulo, kailangan bilisan natin ang mga kailangan natin gawin para sa mga kababayan natin. So, nag-meeting lang ang ibang mga cabinet members para pag-usapan kung anong mga programang priority na kailangan bilisan pa natin para sa mga kababayan. Sabi ni Dizon, dumalo sa meeting ang karamihan sa cabinet secretaries pero hindi lahat dahil may ibang hindi available. Bukod kay Dizon, ilan pa sa mga opisyal na namataan sa Malacanang, sina DILG Secretary John Vic Remulla, Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., DSWD Secretary Rex Gatchalian at Education Secretary Sani Angara. Ito si Lieutenant Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Let. Abay, dahan-dahan na Secretary Vince Dizon, ha? Abay, mula nung naging na-appoint na nahirang na DOTR Secretary, ayan, parang jingle lang ang pahinga nito ha? Ayan, namamayat ka na Secretary, sir. Ayan. Namumuti na rin ba ang buhok lakay? Oo, baka may sabihin na sa'yo, boy toothpick ka na. Ayan. Agad-agad. Chill-chill lang, Secretary Vince Dizon. Samantala, kasalukuyang rules of impeachment hindi na kailangang baguhin pa para sa impeachment case o trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ayon kay Senate President Chis Escudero. Raymond Dadpaas, please come in. Raymond. Mayor Mistea, mas makabubuti ng kasalukuyang rules of impeachment ay siya na rin gagamitin sa kinakarap na kasong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ang paniniwala ni Senate President Francis Chis Escudero kasabay ng paghahanda sa pagtalakay sa impeachment. Ayon kay Escudero, imumungkahin ito sa kanya makasamaang senador na huwag nang palitan ang rules of impeachment na ginamit noon kay dating Chief Justice Antonio Carpio Jr. Baka maakusahan sila na pinapalitan ng rules of the game sa kalagitnaan ng laro. Kung may pagbabago man ay ang mga bagong rules of court na magsisilbing suppletory sa rules of impeachment. Para kay Escudero, anumang pagbabago sa rules na kanilang pagkakasunduan ay gagamitin sa mga susunod ng impeachment kung meron pa at hindi na sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Narito si Senate President Chis Escudero. Pero ang direksyon na personal kong tinatahak sa ngayon ay isuggest sa impeachment court na wag nang baguhin yung rules dahil baka maakusahan pa ang Senado at ang institusyon ng Senado na we are changing the rules in the middle of the game to favor one side or the other. Ipapanukala ko na kung may pagbabago man sa rules, ito yung mag-a-apply to future impeachment cases and not this one. So pwedeng talakayan yung rules, pwede pa rin namin pag-usapan, pero prospectively applicable siya sa mga darating pang impeachment complaints na tatalakayin ng Senado at makakarating dito. At hindi na dito sa kasalukuyang impeachment na aming kinakaharap sa ngayon. Bahagi ng pahayag ni Senate President Francis Chis Escudero. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Isa pang report, Miss Thea. Poster ko, baklas ko sa Pasay City. Sinimula na kasunod ng 5 araw na palugit ng COMELEC. Idatali mong balita, RH27, Noche Kakas Noche. Miss Thea at Lakay, pinangunahan ni Pasay City Mayor-elect Amy Calixto Rubiano ang pagbabaklas ng mga campaign materials na ginamit nitong katatapos lang na eleksyon na 2025. Tinawag nilang poster ko, baklas ko bilang pagtugon na rin sa Commission on Elections sa Resolution number 11086 sa Section 30. Ayon kay Mayor Rubiano, 5 araw ang ibinigay sa kanila ng COMELEC na palugit para kusag baklasin ang mga campaign materials. Samantala, hinihikayat din ni Mayor Rubiano ang ibang kandidato na magsagawa rin ng carbon offsetting activities tulad ng pagtatanim ng puno bilang pagpapakita ng pangangalaga sa kalikasan. RH27, Notikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muchas gracias, Nochekakas. Buenas tardes. Standby, Boy Gonzales. Ayan, kumpirme mo kay Sec Boying, ha? O sa Supreme Court. Ayan, saan ba yun, ha? Yung sinasabing pinalabas na arrest warrant laban kay Secretary Harry Roque. Ayan, tingnan mo natin mabuti, baka ma-fake news tayo, ha?
Di ba, birthday boy? Ayan, happy birthday. Naragsak nga pa nagkasangay Apo Justice Bong Pascua ng Court of Appeals. Abay sabi ni Kuyang Justice De Quiros, ayan, Max De Leon at Leo Batan, asan daw ang blowout mo? Ayan. Huwag ka daw nakirmat. Ayan. Wala pa nag-victory party no, lakay masyado. Oo nga, ano. Hindi pa kasi na-proclaim. Pagka na, ano na. Para sure na. Yes. At happy birthday din kay Kuyang Jong Francisco, ang President CEO ng Coffee Drop. At happy birthday kay Noble Lieutenant General Bobby Morales. Kay Mr. John Arnaldo ng dating Shell. Mr. Yanga, happy birthday. Binabati ka ni Rona Naidas ng Davao. Happy birthday Kuyang Irvin Estrada at Berwelsiful Rainier Lorenzo. Alaba tayo dyan, Berry. Binabati ka rin ng mga taga-Katarungan Masonic Lads. At happy birthday ba kay Steve Goles, kay Engineer Het Del Moro. At happy birthday pa kay Ardi. Buti pa ang mga ito, ha? Kumakain, humihigop na ng masarap na sabaw ng pinapaitan. Uy, nakakamiss. Nagparty dati kalding DJ Cagayan. Uy, mas. Happy birthday, Ardi, Engineer Mario Ancheta ng Mines and Geosciences Bureau. Yan. Pinabati ni Kuya Domeng Di Asis. Ayan. Labang kalderetang kambing dyan. Ayan. Nagmayat ipag-igop dati kaldo lakay. Kilawan. At happy birthday din kay Kuyang Mayor L.A. Lord Arnel Ruanto. Birthday ba ito? Congratulations. Siya ay nanalong mayor sa Infanta Quezon. At ito may birthday si Manay Lolit Solis. Happy birthday Manay Lolit Solis. At congrats din kay Vice Mayor Del de Guzman ng Marikina. Congratulations, Brad. Pinabati ka ng mga Kapans. Babalikan natin lang pang mga reports. At eto na. Ayan. Eto na nga, ha? Hindi fake news ito, ha? Ipinaaresto na ng korte si dating Secretary Harry Roque dahil sa kasong human trafficking kaugnayan ng Pogo Hub sa Pampanga. Batay sa order mula sa Regional Trial Court ng Angeles City laban sa 10 iba pa, kabilang na si Cassandra Ong. Nasa Women's Correctional na si Cassandra, na sinasabing kinatawan ng Pogo Hub Lucky South 99 sa bayan ng Porac. Batay sa dokumento na pinirmahan ni RTC Presiding Judge Rene Reyes, nakita siya ng probable cause sa hukuman laban sa mga respondents. At ito ay dahil sa paglabag sa Anti-Trafficking in Person Act of 2003. Si Roque ay kinasuhan ng Department of Justice dahil sa pagganap bilang abogado ng Whirlwind Corporation na siyang umupa ng lupa para sa Lucky South 99 at pagtatayo din bilang kinatawan umano ng naturang Pogo Hub. Ang dating kalihim ay kasalukuyang nasa The Hague, the Netherlands, kasama si Maharlika at nangangantsaw pa sa presidente. Viral siya doon. Oo nga. Babalikan natin lang pang detalye ng ating mga balita. Oras, Miss Thea. 4:54. Natin ang detalye ng ating mga balita. Energy Secretary Rafael Lutilla nakaranas ng brownout habang nagsasalta live stream. Ayan, di kayo na-offend si Secretary Lutilla. Ayan, naputol ang live stream ng Department of Energy sa YouTube habang nagsasalita ang hindi natin alam na siya pala ang Energy Secretary Rafael Lutilla. Dahil pala bigla ang nawalan ng kuryente sa kanilang building kung saan meron siyang press conference. Grabe ha, sa loob ng 4 years ngayon siya narinig sa media, ha? Ngayon lang nag-press conference, ha? Di mo maramdaman lakay? Ginalaw na niya yung baso. Ayan,
Natigil ang press con at pagsagot ni Secretary Lutilla sa mga tanong ng media dahil biglang nag-brown out. Nang matapos naman ang pagpupulong, sinabi ni Lutilla na ang nangyaring brown out ay isolated incident lamang dahil sa building lang kung saan nag-opisina si Lutilla na nawalan ng supply ng kuryente. Ba, di kasi nabutahe. Ba't doon lang sa building niya? Ayan, building nila. Sabi ni Lutilla sa interview, posible hindi man kinaya ng kanyang opisina ang demand sa kuryente na ma-equipment sa dala ng mga media men. Bira na. Ano na naman dala ng mga media men? Isaksak lang naman sa mga camera at saka yung yung ilaw. Ayan. Ilaw. Oo. Matanda naman na iniulat ng DOE na stable ang supply ng kuryente noong eleksyon. Ayan. At least naranasan mo na Secretary kung paano makaranas, kung paano tamaan ng brownout. Ayan. Patay naman sa pamamaril ang isang Mexican beauty vlogger habang naka-livestream sa kanyang TikTok. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Valeria Marquez, 23 anyos, isang social media influencer na nakilala dahil sa kanyang kagandahan at makeup tutorials. Ayon sa otoridad, pinatay si Marquez sa loob ng salon na kanyang pinagtatrabahuhan sa Mexico gabi ng Martes. Sa naturang live stream, narinig na mayroong tumawag kay Marquez bago nawala ng audio at saka siya pinagbabaril. Pero bago naputol o nawala ang stream ay nakita pa ang bahagi ng mukha ng suspect nang kunin niya ang cellphone para tapusin ang live stream. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon kung ang krimen ay isang femicide o ang pamamaslang dahil sa pagiging babae ng isang tao na maituturing ding gender-based violence. Umirma na ang Pilipinas at Germany sa isang kasunduan. Defense Cooperation Agreement alinsunod sa pagsusulong ng Pangulong Bongbong Marcos para mapalakas ang ugnayang pandaigdig sa gitna ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Pinirmahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro at German Federal Defense Minister Boris Pistorius ang arrangement concerning defense cooperation noong Mayo 14 sa Berlin, Germany. Achtung, Sprachenheit! Nakaangkla ang kasunduan sa 1974 Administrative Agreement patungkol sa training na matuhan ng ating mga sundalo at gagawin sa Germany at isa sa pinakamahabang cooperation frameworks ng Pilipinas sa ibang bansa. Ayon kay Teodoro, ang kasunduan ay nagpapalawak ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang defense and military establishment sa larangan ng cybersecurity, defense armaments at logistics maging sa UN peacekeeping. Dapat yung mga sundalo natin mag-aral ng German. Ayan. Guten Morgen. Ayan. Good morning. Samantala, 2 ang patay at 5 ang sugatan sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Natividad Street, Barangay 81, Caloocan kahapon Mayo 14. Natagpuan ang bangkay ng 16 anyos na babaeng estudyante matapos maiulat na nawawala kahapon habang nasawiri ng isang 62 taong gulang na nangungupahan dahil hindi makapasok ang rescue team sa masikip na daanan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nadamay ang ilang kabahayan at apartment maging ang bahagi ng isang commercial building. Tinatayang nasa 100 individual ang nawalan ng tahanan habang patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. At balitang showbiz, Miss Thea. Viva Max actress na napaulat na nawawala, nagparamdam na makalipas ang ilang araw. Paano nagparamdam? I-detalye mo ang balitang yan. Diyosa ng showbiz, Josa Cruzat. Josa? Miss Thea Atalakay, nagparamdam na sa publiko ang Viva Max actress na si Karen Lopez
Makalipas ang higit isang linggong pagkawala na naging usap-usapan online. Sa kanyang Facebook post, ipinaliwanag ni Lopez na kinailangan niyang magpahinga dahil sa mga pinagdadaanan niyang mabigat sa mental at emosyonal na aspeto. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang biglaang pagkawala at sinabing inuna muna niya ang kanyang kalusugan. Ayon sa aktres, unti-unti na siyang bumabangon at nagpapasalamat sa mga taong nagpakita ng malasakit at patuloy na sumusuporta. Matatandaang iniulat ng Quezon City Police District na huling nakita si Lopez noong May 5 nang sunduin siya ng kanyang nobyo sa kondo. Simula noon, hindi na raw sila nakontak kaya't idinulog na ito ng kanyang ina sa pulisya. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzet nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Josa Cruzet. Hindi man lang hinanap, tinulungan ng producer ng Pinoy Porno. Ayan. Di ba Pinoy Porno yung Viva Max? Ayan. Wala akong app. Mr. Vic Del Rosario. Ayan. Itong producer na Pinoy Porno ng Viva Max Yan yung Lakay, sabi mo. May penetration. Tapos grabe yung pinapagawa dun sa mga artista. Tapos 15,000, 30,000. Baba. Ay, sinabi, barat talaga. Kaya, Secretary, Senator Risa Hontiveros, ayan, sa pagbabalik po ng Senado, pwede bang isama ito sa investigasyon ninyo? Ha? Alam po namin na kayo po ay concerned sa kalagayan ng ating mga kababaihan, LGBTQ community. Siguro dapat din po matignan po ito, Senator Risa Hontiveros, ma'am. At yung isang DJ namin dito nagpapasalamat Apaya. Sa yung bill, batas na pinalabas na maternity leave. Ay, oo. Dahil 105 days na pala ang maternity leave ngayon, Miss Thea. Paid yun, Lakay Kasi pwede mong i-extend pa another 15 days further. Oo, pero without pay. Pero carry pa din. Opo, yan po ay courtesy. Ayan, panukalang batas na naging batas ng isang Senator Risa Hontiveros. Galing-galing mo talaga, Senator Risa. Love you, ma'am. At sa ating palitan ng dolyar, anyari for the first time, anong ginawa mo dito sa aming business correspondent Soy Olivares, At Raul, para saan nyo dinala itong si Mr. Michael is my guy, Awan? Ba't wala siyang report ngayon sa palitan ng dollar, Ayan. Para sa mga kamag-anak kaibigan ni Mr. Michael is my guy, ayan. Pakisabi po wala siyang report ngayon. Namimiss tuloy natin, Lakay. Maraming nag-aabang kung magkano ang palitan ng dollar, kanina umaga nag-report siya, ayan, 55 pesos and 80 centavos sa opening. Yung closing, wala, ayan. Siguro natalo sa golf ito, ayan, sumama ang loob. Nagmukmok. Siguro tinalo sa golf itong si Michael Gaya. At ayan ang kaba nating palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Antabayanan. Mga balansyadong balita. Chairman of the Board, Henry Uri. At Miss Kay. Karen Oyong. Nagpaalam ba tayo? Ayan, bilang kito na yung pangalan mo? Opo. Ayan, kasi marami nagtatanong Ayan. Ang sexy mo daw ngayon na Miss Thea, Naka-dark kasi. Bloody red daw ang lipstick mo. Ayan. It's all in the lipstick. Oras, ganap ng alas 5:05. Bye-bye.